Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil
Pilipinas ang ating oras, 10 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 6, 2026. Minus po muna ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ako po muna ang inyong mga kasama hanggang 4:00 ng hapon dito po sa Public Service Hour. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Bago po sa ating talakayan ngayong hapon, tayo po muna yung makibalita sa Pag-asa dahil sobrang init. Kahapon po para akong tinutusta sa init. Makibalita po muna tayo dahil nasa kabilang linya na po si Sir Benny Estereha. Magandang hapon po, Sir Benny. Magandang mainit na hapon po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po patuloy ang epekto ng dalawang weather system natin, yung high pressure area sa northern and central Luzon, nagdadala po ng maaliwalas sa kalangitan at maliit na tsansa ng ulan, habang ang easterlies naman nakakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Ito po yung mainit din na hangin po galing sa may dagat Pasipiko. At may mga tsansa rin po ng mga pulupulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog. In terms of our heat index po, meron tayong forecast na pinakamataas na heat index sa Iloilo at saka sa may Northern Samar, 42 degrees po. So nasa delikadong antas po ito ng heat index. At pinapayuhan pa rin po yung mga kababayan po natin doon na umiwas muna ang paglabas ng bahay sa mga sandaling ito hanggat delikado po. At kapag patuloy yung exposure natin sa direktang sikat ng araw, posible ito mag-cause ng heat stroke. Sa maraming lugar pa sa ating bansa, maliban na lamang doon sa mga elevated na mga lugar sa mga kabundukan, meron tayong extreme caution level. For example na lamang dito sa Metro Manila, hanggang 38 degrees Celsius po yung ating posibleng maramdamang init or heat index. Kaya paalala pa rin natin, ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig at magbaon po ng payong or sombrero kung lalabas ng bahay. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estereha, magandang hapon po. Maraming salamat po, Sir Benny Estereha. At panibago pong magpapainit pa rin sa ating ulo, lalo na po sa ating mga motorista dahil meron po tayong asahang mega oil price hike. Ito po yung ngayong linggo. Ang detalye kung magkano ang itataas sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle?
Wina inanunsyo ng isang oil company na tataas na naman ng halos 20 pesos yung kada litro ng diesel simula bukas yan. Sa advisory ng Shell, 19 na piso 80 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 5 piso 70 sentimo sa gasolina, habang 9 na piso 10 sentimo sa kada litro naman ng kerosene. Ito na yung ikalimang magkakasunod na linggo na may mega oil price increase epekto ng gera pa rin doon sa gitnang silangan. Noong isang linggo, 12 pesos 50 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 2 piso 50 sentimo sa gasolina, habang 2 piso naman sa kerosene. Una nang pumayag yung Iran sa ligtas na pagdaan ng mga Philippine flag vessel, energy sources. Gayon din yung mga Filipino seafarers doon naman sa Strait of Hormuz sa gitna ng bakbakan. Pero aminado si Energy Secretary Sharon Garin na hindi nito agad na maibababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, pamimigay naman po ng 5,000 pesos na cash assistance. Ito po ay sa mahigit 328,000 na tricycle driver at sa iba't ibang probinsya. Sisimula na po yan ng DSWD sa April 8. Ang detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Go ahead, Val. Mamaya babalikan po natin ang report ni RH5 Val Gonzalez. Ito po ay sa pamimigay po ng 5,000 pesos na cash assistance sa mahigit 328,000 na tricycle driver. Ito po ay sa iba't ibang probinsya. Pero balikan ko lang po yung report kanina ni RH15 Giselle Ricafort. Dahil po inanunsyo ng isang oil company na tataas po ng halos 20 pesos ang kada litro ng diesel ngayong linggo. Sa advisory po ng Shell, 19 pesos and 80 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 5 pesos and 90 centavos naman sa gasolina, habang 9 pesos and 10 centavos sa kerosene. Ito na po ang ikalimang magkakasunod na linggong may mega oil price hike. Bunsod pa rin po yan ng gera sa gitnang silangan. At nabanggit din po kanina ni Sir Benny Estareja na sobrang init ngayong araw dahil papalo po sa higit 40 degrees Celsius ang heat index sa bansa sa mga susunod na linggo. Ayon po kay Sir Benison Estareja ng DOST Pag-asa, kadalasan nang tumitindi pa ang init sa Pilipinas tuwing kalagitnaan ng Abril hanggang sa mga unang bahagi ng Mayo. Ngayong araw lamang po aabot sa 42 degrees Celsius ang damang init sa Dumangas, Iloilo at Catarmar na Northern Samar na nasa danger level heat index na posibleng magsanhi ng heat cramps, exhaustion at heat stroke. Samantala po, nasa extreme caution level naman ang lalabing bahagi ng bansa na maliban lamang sa Cordillera Region kung saan 33 o hanggang 41 degrees Celsius ang kanilang damang init. Patuloy pong pinapayuhan ang lahat o ang publiko na laging magdala ng payong at magbaon po ng tubig bilang panangga sa matinding init na naranasan po natin ngayon. Parati po nating binabanggit, uminom po ng maraming tubig. Dahil kahit papano makakaalis naman po ito ng init na ating nararamdaman. Mainit na nga ang ating ulo dahil sa sunod-sunod na oil price hike. Abay, wag na po natin dagdagan ng init pa. Panibagong init na magdudulot ng sakit kung hindi po tayo iinom ng maraming tubig. Patungkol pa rin po sa init, meron po tayong good news sa mga taga Maynila. Dahil libre na po ang paggamit ng mga pampublikong swimming pool. Ito po ay sa Maynila para sa mga residente ngayong tag-init. Sa direktiba po ni Manila Mayor Isko Moreno, kabilang sa maaaring puntahan ng mga Manileño ang Vitas Aquatic Center sa District 1.
Reina Regenta Sports Complex at Patricia Sports Complex sa District 2. Dito naman po sa District 3 ang Paraiso ng Kabataan Sports Complex. Habang sa District 4 naman po ang Dapitan Sports Complex, Bagong Buhay Sports Complex sa District 5 at Jacinto Siria Cruz Sports Complex o Complex sa District 6. Layunin po ng programa na magbigay ligtas, malinis at abot kayang pasilidad kung saan maaaring mag-relax, magpalamig at magbonding ang mga pamilya at magkakaibigan nang hindi na kinakailangang gumastos o lumayo pa. Yan, sa mga taga Maynila po, mga residente ng Maynila, pwede po kayong pumunta sa mga binanggit ko po kaninang sports complex sa mga swimming pool areas para po kayo'y magpalamig. Dako po muna tayo sa iba pa nating balita dahil Provincial Director po ng Palawan Police sinibak dahil sa Good Friday shooting sa Puerto Princesa. Detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Kita mula rito sa Campo Crame, kinumpirma ng pamunuan ng Pambansang Pulisya na kasama sa mga nirelieve sa pwesto itong Provincial Director ng Palawan Provincial Police Office. Kasunod ito ng nangyaring pamaril sa Puerto Princesa City itong Biyernes Santo kung saan 2 pulis ang nasawi kasama ang isa pang personnel o tauhan ng Bureau of Corrections. IGPNP spokesperson, Police Brigadier General Rando Tuanyo, nirelieve din o sinibak sa kanyang tungkulin si Palawan PPO Chief Police Colonel Joel Kasupanan. Maliban kay Police Colonel Kasupanan, ay nauna nang nirelieve sa pwesto ang mismong Chief of Police ng Puerto Princesa City at ang Station Commander na nakasasakop sa nabanggit na mga sangkop na tauhan. Nabatid na nangyari itong insidente nang magkaroon ng isang alitan sa o nanauwi sa barilan sa isang lamay sinasabing siyudad nitong Good Friday kung saan 3 nga ang nasawi. Sabi ni PNP Chief Police General Jose Melanchon Ortatis Jr., inilagay na sa restricted custody at dinisaramhan na itong 4 na polis na natukoy na sangkot sa insidente. Pakarang respond din ng nakainom at wala raw basbas ng kanilang superior. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon sa nabanggit na insidente. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa. Samantala po sa ating pagbabalik, meron po tayong makakausap ngayong hapon. Ito po ay patungkol sa contra-scam attitude. Ito po ang mga dapat nating tandaan at gawin para po iwas tayo sa scam ngayong tag-init. Dahil nga po ngayong summer season, isa sa mga paraan na ginagawa ng marami nating kababayan para gumaan ang pakiramdam dulot po ng init ay ang magbakasyon sa dagat. Ang iba naman ay namumundok o hiking, samantala po ang iba naman ay pinipiling mag-road trip para masulit ang bakasyon ng mga chikiting. At isa po sa mga unang hakbang na madalas natin na ginagawa ay ang mag-check ng mga swak o budget-friendly. Ito po yung mga tour packages o hindi naman kaya ay ang mga murang fare travel package. Pero sa kabila po nito, kahit na nagtaas na ang lahat ng bagay sa atin ngayon, ay hindi pa rin nawawalan ang mga pansamantalang scammers, lalo na po ngayong summer. Ano nga po kaya ang hakbang at mga dapat nating tandaan na kailangan nating malaman, lalo na po sa ating mga kababayan dyan na mahilig pong magliwaliw, mag-staycation o mag-travel ngayong summer season. Mamaya po makakausap po natin si Ma'am Giselle de Guzman, ang co-convener po ng Scam Watch Pilipinas. Si Sir Josel de Guzman ng Scam Watch Pilipinas. Maya-maya po yan ang ating pong oras, 3:24 ng hapon. Ang oras. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
Madikit at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang lavada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bag. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. $3:29 na po ng hapon. Bago po sa ating mga kausap ngayong hapon, tayo po muna yung makibalita sa labas ng ating himpilan. Dahil dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Cheese Escudero
Sasampahan na ng kaso ng ombudsman dahil sa flood control scandal. Ang buong detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Uwi na sa susunod na buwan ng Mayo ay maghahain na ng kasong plunder ang Office of the Ombudsman laban kina dating Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Jesus Escudero. Sa press briefing dito sa tanggapan ng Ombudsman, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na inihahanda ng kaso laban sa dalawa. Ayon sa opisyal, may elemento ng conspiracy ang reklamo at pinoproseso na lamang aniyang mga ebidensya upang matiyak na matibay ang mga kasong bago isampa sa Sandigan Bayan. Aniya may kinalaman ng kaso sa flood control scandal na nakasentro sa pagbalangkas ng national budget, kung paano ito ipinasa sa dalawang kapulungan at kung paano na ipatupad ang mga proyektong pinondohan dahil dito. Una ng kapwa itinanggi ni Romualdez at Escudero mga aligasyon ng questionableng budget insertion. Giti Remulla, marami pang mga individual ang maaaring masangkot at masampahan din ng kaso. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. 3:31 na po ng hapon. Dumako na po tayo sa makakausap natin ngayon. Dahil ang pag-uusapan po natin ang mga dapat tandaan at gawin po para tayo ay makaiwas sa scam. Lalong-lalo na ngayon pong summer season. Ang makakausap po natin ay si Sir Josel de Guzman, ang co-convenor ng Scam Watch Pilipinas. Magandang hapon po, Sir Josel. Magandang hapon at salamat sa pag-imbita sa amin dito, Miss Wina. Yeah. Pasabi kay Miss May na miss ko na siya. Opo, hayaan nyo po, ipapaabot po natin yung pagka-miss nyo kay Mami sa ating Wonder Woman. Pero di ko na po patatagalin, Sir Josel. Tanong ko na po sa inyo ito. Ano po ba ang karaniwang uri po ng scam na nararanasan po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po tuwing summer season? Okay. Yung scam kasi all year round naman yan, di ba? So, nung Pasko, naglabas tayo ng 12 scams of Christmas. Pero kung titingnan mo yung DNA nung mga scam na yon, halos pareho lang dito sa sinasabi natin sa mga travel scams. Kasi kung nung Kapaskuhan, yung online shopping, puro mga peking mga sales? Online shopping accounts, di ba? So, ganun din dito ngayong summer. So, dapat dito, titingnan natin. Kasi yung mga Pilipino, ang mga target dito, yung hindi nagpaplano, yung biglaan, lalo na nung nakaraan, di ba, hopefully marami nang nakabalik at hindi sana sila na scam. Yung mga unang-una rito, yung fake accommodation. Kasi ang daming mong makikita diyan, ang ganda-ganda ng lugar, di ba? Tapos iba yung view, tapos malapit lang. Lalo na mahal ang gasolina ngayon, mahal ang pamasahe sa aeroplano. So kung makakakita ka ng alternative na vacation spot na 1-2 oras lang ang biyahe, di ba? Parang nakaka-excite. Pagpunta mo doon, wala pala. Kasi hindi totoong account yon, hindi totoong nag-offer. Dahil meron kaming na-encounter, meron silang resort sa somewhere in Visayas, pero nakakita sila ng Facebook account na report na natin, nasa Pampanga daw. So ginamit yung mga litrato ng account para makapambiktima. So doon pa lang lumalabas, hindi na totoo yung account na nag-o-offer nung ganun type of resort. So iingatan po natin, paano po tayo makakaiwas dyan? Unang-una, tingnan nyo po yung reviews. Di ba? And then tingnan nyo gano'n nakatagal yung account. Kung matagal na yan, di ba? At tingnan nyo rin kung may mga nagpo-post na iba. Pero kasi pag sila lang yung nagpo-post at yung mga reviews mga comments lang, wag po nating paniwalaan, mag-due diligence po tayo. At kung magbabayad, ganito yung bayaran dyan. Usually, nasa bank account ng tao or nasa e-wallet ng tao nakapangalan. Wag po tayong papayag doon. We have to make sure na nakapangalan yan. Kung totoong legit na negosyo yan, kailangan nakapangalan yan sa kumpanya. Hindi ba? Halimbawa, Josel's Resort, di ba? Mga ganon. So, yun po yung mga palatandaan dyan. Kaya ingat tayo. Yung pangalawa naman, bago tayo pumunta sa fake Wi-Fi hotspots,
ito yung mga cheap airline tickets kasi alam mo naman na nagtaasan ngayon yung gasolina, so sobrang mahal ngayon nung mga pamasahe sa Himpapawid. I mean, hindi lang sa Himpapawid. So kapag nakakita kayo ng mga nag-o-offer, yung una mong titingnan, yung mga nag-o-offer na nagpipretend na travel agency na napakamura nung pamasahe palabas ng Pilipinas, pamasahe papunta sa ibang lugar na kailangan ng eroplano. So titingnan din natin yun kung tama at totoo bang account yun. Kasi kung too good to be true, magduda na tayo, di ba? Wala po yung pinagkaiba sa fake accommodation. Yung pangalawa naman, titingnan natin, minsan kasi nagpapanggap silang airlines. So akala mo ito yung official social media account ng airlines. So kaya po ang sinasabi namin, para po makasiguro tayo, mag-transact po tayo lagi. Kung accommodation man yan, mag-transact po tayo sa mga apps. Di ba? May booking.com, kung Agoda, ganun din. Sa mga airlines naman, pumunta tayo i-download natin yung app ng Cebu Pacific, ng Philippine Airlines, at kung ano-ano pa, para makasiguro. Huwag po tayo magta-transact sa website. And ganyan din naman din yung pangatlo, yung too good to be true na deals, kasi ito naman, pinapakete yung dalawa. So libre na yung parang super mura yung pakete, 3 days, 2 nights accommodation, tapos kasama pa yung pamasahe mo, tapos napakamura. Pag mga ganon, medyo magduda na tayo. So dapat po kapag nagbabakasyon tayo, paghandaan po natin, wag po tayong, lalo na ngayong mga panahon na puro online kasi convenient, diba? Hindi mo na kailangan pumila. So kailangan talagang planuhin natin sa app po tayo mag-transact. At kapag let's say nagta-travel na tayo, dito po papasok yung fake wifi spots. Medyo hinuli ko po to kasi ito yung pinaka-importante. Kapag po let's say magta-transfer tayo ng pera, magbabayad tayo ng bills gamit yung mga digital banking app natin o e-wallet, di ba? Wag po tayong gumamit ng wifi. Gumamit na po tayo ng mobile data. Kasi ang ginagawa ng mga iba ngayon, hina-hijack nila yung wifi. Kaya para makasiguro kayo, wag tayong mag-transact ng any financials gamit ang wifi. Except siguro kung nasa loob ka ng hotel room mo, di ba? So, para makasiguro ka naman, tatanong mo kung yun talaga yung tama. Yung totoo wifi doon kung sa coffee shop man yan, kung sa airport, or kung saan man. Basta ingat po tayo sa mga free. Yan. Yung kasi yung nakasalalay yung dyan. Yung catchy nila free doon. Public Wi-Fi. Opo, pag-ingatan po natin dyan kasi yan po yung nagagaya. Yung mga scammers po, may mga device yan. Pupunta lang yan sa isang coffee shop and then pwede na nilang gayahin yung Wi-Fi na nakalagay doon. Kaya yan po, ginawa na lang po naming apat para mas simple. Kasi dito sa Pilipinas, yung scam na pamamaraan na ginagawa hanggang ngayon, ito yung phishing scam. So pag sinabi mong phishing scam, meron itong link. So yung link na yun, pag kinlik mo, pwede siyang magpanggap na bangko mo, pwede siyang magpanggap na e-wallet mo, pwede siyang magpanggap ng kung ano pang website na airlines or hotel. At doon ka magta-transact. Wag po tayo mag-transact sa website, gumamit po tayo lagi ng app, mas safe po kasi doon. Alam mo, Sir Josel, damang-dama ko po yung nararanasan ko po yung binanggit nyo kanina na phishing scam. Kasi halos lahat naman po atang kababayan natin, mga Pilipino, napapadalhan po yung mga text messages na ito, ganto, ganyan ka, tapos i-click mo lang tong link, tapos magaganito ka na, gaganyan. Diba? Yan yung karaniwan dito. Actually, hindi ko pa sinasabi dito yung mga high-tech. But at the end of the day, ang gagawin lagi sa'yo ng mga scammers, lalo na kung mga professional yan, lolokohin ka nila. Either bibigyan ka nila ng reward, so mamadaliin ka nila. Pangalawa, tatakutin ka nila, mag-expire na yung ganito mo pag hindi mo pinalitan yung password mo, di ba? So may pananakot, may reward, at laging nagmamadali. So yung mga ganyan po lahat, lagi kayong dadalhin dyan sa transaction using the web. So ingat po tayo doon. Kasi whether, yung sinasabi ko sa yung phishing, lahat ng scams dito, ganun yung mga na-encounter natin. Dinideliver yan, kapag pinadala yan, let's say, sa SMS, whether gumagamit yan ng IMSI catcher, ito yung nanggagaya, pwedeng i-hijack yung
akala mo bangko, akala mo telco, di ba? So hina-hijack nila, text scam ang tawag doon. Or kapag ginaya na nila, spoofing scam na. Pag dinala naman to, ganun din, dinadala din to sa Viber. Dahil yung mga kababayan natin, matalino natin, hindi na sila nagkiklik ng link. So ang ginagawa ng mga kawatan na to, pumupunta na yan sa Viber, pumupunta na yan sa Telegram, tapos nagpapakilala, hi po, di ba? Magaganda yung mga mukha, magaganda yung may mga pangalan na, makikipag-chat muna, sabay mag-o-offer na kung ano-ano, pwede kang offeran yan, yung pinaka-popular dyan, yung task scam, di ba? O gusto mo bang kumita, maggagawa ka lang ng reviews para sa Shopee. So ginagamit din nila yung mga online shopping app. Kaya yung tinuturo namin, yung attitude, paulit-ulit po kami at hindi po kami magsasawa, nandyan po yung magdamot, kasi ang ninanakaw sa atin, personal information. So ipagdamot po natin yung email address natin, mobile number natin. Yung email, yan kasi yung access nila sa digital bank account mo. Yung mobile number mo, yan yung access nila sa e-wallet mo. Wag po tayong mag-share ng kung ano sa social media. Pangalawa, yung magduda, pag sinabi na babalik yung pera mo 10 times, di ba? Or 5 times in 1 month or in 1 week. Pagdudahan na natin. Pag nakakita tayo ng cellphone or murang airlines or airline tickets na sobrang mura, magduda na po tayo. Di ba? So, yung pangatlo, yung pinaka-favorite ko, mang-snub. Pag hindi mo kakilala, wag mo nang sagutin, lalo na yung mga tumatawag. Usok-uso yung call scam ngayon. Hindi ba? So, tatawagan ka nila, mag-o-offer ng kung ano-ano, lalo na yung mga may credit card dyan. Di ba? Or sasabihin nila, nag-expire na yung password mo sa digital bank account mo. Tatandaan nyo po, yung mga bangko, hindi po tayo imi-message ng isa-isa. Para po makuha natin yung transaction details ng account natin, nasa app po yan. Kaya lagi po tayong mag-transact sa app. Yung pangapat dito, ito yung magsumbong sa 1326. Meron na po tayong National Anti-Scam Hotline. Ito po ay under ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ni Yusek Aboy Paraiso. 24/7 po yan. Ang mga tumatao po dyan, hindi lang po basta mga call center agent. Sila po ay mga cyber forensic agent. Lalo na kasi karamihan ng hacking na na-encounter ngayon, nahahack yung messenger mo. Kasi may natanggap kang link, na-click mo, and then suddenly wala ka ng control. Iba na yung nagme-may-ari, di ba? Kaya yung mga ganon, ingat po tayo. Pwede nilang kayong tulungan na i-recover on the spot yung Facebook account nyo. Basta kailangan mag-report po tayo kaagad. At yung pinakahuli, kailangan po nating mag-report kasi ang kailangan nating ibigay sa 1326 pag naging biktima po kayo, yung mobile number nung Viber or nung kung sino man yung nag-text, yung URL, yung link. Okay, yung dalawa po yun, yung Facebook account or yung social media accounts nila, yung email address. Kasi pinaprocess po yan para maging actionable intelligence. At kapag nabiktima po kayo ng scam, kahit anong klase, basta nawalan na po kayo ng pera, ang una nyo pong gagawin, tawagan nyo po kaagad yung bangko o e-wallet nyo bago nyo po tawagan yung 1326. At ito pa po yung pinaka-importante, yung pag hindi nyo po kakilala at hinihingan kayo ng personal information, kaya sinabi ko sa kanila magdamot, di ba? Tatanungin nila, ikaw ba talaga si Wina Pearl Heroso, di ba? O sige, kung ikaw nga talaga ito, padadalang kita ng 4 to 6 digit verification code. So ibig sabihin noon, hindi po kayo obligadong magbigay ng kahit anong impormasyon, kahit pangalan nyo, kapag sila ang tumawag. Unless na kayo yung tumawag doon sa hotline ng bangko, doon lang kayo hihingan ng verification. Pero pag sila yung tumawag, wag po kayo magbibigay ng kahit ano. Yun po yung pinaka-safest way. Pag hindi nyo kakilala, isnabing nyo na, utang na loob. Huwag nyo nang awayan, huwag nyo nang entertain. Kahit gano'n pa kaganda yan, kahit gano'n pa kagagwapo, at sinabi, hi po, di ba? Ingat po talaga tayo. Ayan, nabanggit na po ni Sir ha, kailangan po nating magdamot. Pero Sir, balikan ko lang po yung nabanggit nyo po kanina na meron din pong scam tuwing Pasko. Holiday season din po yon. Pero pagka kinumpare nyo po ba, Sir, base po sa datos ninyo, kailan po ba ang mas maraming scam na nangyayari? Tuwing Christmas po ba, Christmas season, o ngayong summer season po?
Mas marami pag Pasko. Kasi pag Pasko. Pasko, lahat ng tao may pera. Ngayon sa amin, wala tayong pera eh. Di ba? Tapos tumas pa yung gasolina. Kukunti nga lang yung mga nag-travel ngayon, di ba? So tuwing Pasko kasi, nandyan lahat. Alam nila may 13th month pay, lahat nagbibigay. So ang dami-dami niya na nandyan yung mga fake online sale, di ba? Nandyan yung mga fake charity na humihingi kunwari ng tulong. All year round naman nangyayari yan. Pag Pebrero, mataas yung love scam kasi gusto nating may makapartner tayo tuwing Valentine's, di ba? Tapos maghihiwalay lang kayo, di ba? So, kaya all year round po nag-iiba lang yung team. Pero lahat po yan, phishing, pinapadala sa SMS, pinapadala sa mga messaging app, tumatawag sa inyo yung hindi nyo kakilala, di ba? So, at kapag may umutang po sa inyong mga kamag-anak nyo, at kaibigan nyo na hindi naman talaga umuutang at sinabing may emergency, tawagan nyo po kaagad o puntahan nyo kasi baka na-hijack na yung messenger nila. Ayun. Di ba? Usually messenger kasi yung nangyayari dyan eh. So, Ayan. Tapos sir, sabi niyo po kanina kailangan po nating i-verify ang mga social media pages kung totoo ba to. Meron po ba meron po ba sir parang mas okay po ba na makipag-transact tayo kapag may blue check yung Facebook account ng isang resort? Meron po ba yung basihan na okay, tama? Actually, hindi rin kasi nababayaran na yun eh. Diba? Yun Yun nga nga po, yung sir, namin. Kasi pwede ka magbayad. Titingnan mo talaga kung gaano na siya katagal. Hindi ba? Titingnan mo kung gaano na siya katagal. Lalo na kung malaking transaction. So halimbawa, usually kapag resort yan, hihingan ka ng kalahating down payment. Yung mga per night niyan, di naman mura, di ba? Siguro, hihingan ka ng 2,000. Minsan yun lang ang gusto nila, down payment. And then ibablock ka na nila. So para malaman mo, titingnan mo kung kailan siya ginawa. Yun yung una mong titingnan. Okay. Pangalawa, titingnan mo kung may mga contact details na nakasulat doon. Okay? Pangatlo, titingnan mo yung mga reviews. Pag sinabi mong reviews, itatype nyo yung pangalan ng resort kasi lalabas naman yan sa search eh. Kung may mga ibang nag-post doon na maganda yung reviews o may experience sila doon, totoo nga to, di ba? Pero kung sila lang doon sa isang page tapos bago lang yung page, mga 1 buwan, 2 buwan, di ba? Tapos kukunti lang yung mga followers, yun yung catch ko, konti lang yung mga followers. So, dapat tingnan natin kung araw-araw. Walang pinagkaiba yan sa fake news. Hindi ba? Nakalock ba yung nagtatransact sa inyo? Nakalock ba yung Facebook account niya? Di ba? Kasi may caretaker yan. Di ba? So, i-check po natin lahat yan. Due diligence talaga siya. Hindi siya mabusisi, matrabaho, yung mga kababayan natin, gusto nila convenience. Madalian. Ito, padala ko na lang yung pera. Tapos na tayo. Ano yung bank account mo pa? Ayan, naipadala ko na. Ano yung e-wallet mo, di ba? So, dapat maging mabusisi talaga tayo. Tawagan nyo. And then, yung pinaka-importante rito, para maging legit, although hindi ito guarantee, pero nakakatulong din na may website sila. Di ba? Kasi usually yan yung mga bahay ng mga legit hindi lang siya basta FB accounts. Ngayon, kung MSME yan, kung pagkain, maiintindihan mo, let's say barbecue sa kanto, di ba? Yung lugawan, wala silang pambayad ng website, pero maraming reviews. So makikita nyo naman yung pagkakaiba kung active yung social media account o hindi. Okay. Ganun din kapag mamimili tayo ng mga gadgets. So titingnan din natin yung mga reviews kasi yung mga iba nanggagaya na on April 7 meron kaming sale hanggang 12 noon lang. Yung iPhone nasa 5,000 lang. Mga ganon. Ayan. So pag-ingatan natin yun. Pero sir, paano kung pumunta na tayo sa point na, nandun na tayo sa point na na-scam na ang tao? Ano po ba ang unang hakbang po na dapat po niyang gawin? Okay, ang una niyang gagawin, tawagan niya kaagad yung bangko niya. Tawagan niya kaagad yung e-wallet provider niya, sasabihin niya na scam siya, and then sasabihin niyo, ito yung mga kailangan niyong sabihin. Ano yung mobile number? Unang-una kung bangko yan, ano yung account number at account name? Kung saan nyo pinadala yung pera. Yun yung unang-una. Yung mobile number. At ano yung pangalan na ginamit. At ano yung klaseng scam. Paano kayo na-scam. But usually kasi kapag ikaw na yung nagbigay ng OTP, pag sinabi kong OTP,
ito yung, hindi naman kasi Yung nila number sasabihin, yan, bigay mo sir. yung OTP Oo. mo sa akin. Ito yung verification number. So, social engineering na siya. So, pag binigay mo yon, automatic. wala na. Yung mga bangko, i-recognize nila yan na legit transaction. Sa'yo. Pero, ito yung technique dyan. Sasabihin mo yung account number, sabihin nyo, ipa-hold nyo muna. Kasi, pagkatapos nito, i-report nyo sa National Anti-Scam Hotline. So, pagkatapos yung tawagan yung bangko nyo, o yung e-wallet nyo, tawagan nyo kaagad yung 1326. Diretso, 1326. And then, ireklamo nyo. Ganon din yung mga ibibigay nyo. Ano yung number, ano yung ganito. Tapos, ang gagawin nila, bibigyan nila kayo ng, anong tawag dito? Bibigyan nila kayo ng reference number para makapag-follow up kayo. Ngayon po, kapag nawalan po tayo ng pera, 3% lang po yung chance para maibalik yan. 3% ang chance 3%. naman. Usually wala na. Kaya po prevention yung tinuturo namin. Alam niyo sir, nangyari po ito sa akin na hindi ko po alam kung meron po akong na-click or what. Basta pagtingin ko na lang po sa aking email, may bumawas na ganto ganyan sa aking account. Tapos naitawag ko naman siya kaagad sa bangko. At maraming salamat sa Diyos kasi naibalik naman po yung pera. Na-verify naman nila na hindi talaga galing sa akin yung transaction na yun. Yung ano naman sa bangko, kapag usually para maging legit transaction siya, tatawagan pag nagbigay ka ng OTP. So, halimbawa, verification number yan. Tititrick ka nila na magbibigay ng number. Tatandaan nyo po na yung OTP o kahit